Mga kapatid, kakapanood ko lang ng video na ito ng asawa kong si Thais para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Madalas ko siyang nababanggit dito sa channel ko, di ba? Tungkol sa kanya, kung paano kami nagkakilala dahil nakikita ko siya bilang isang malaking biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang lalaking nakatagpo ng isang babae, isang tapat na babae, isang babaeng may takot sa Panginoon, ay tumanggap ng malaking pagpapala. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging tapat siyang katuwang, isang tumutulong sa ministeryo ko. At sabi sa Biblia, ang mabuting babae ay bihira. Mahirap hanapin, kaya nga mas mahalaga pa siya kaysa sa maraming rubi. Ibig sabihin, mas mahalaga pa siya kaysa sa mga mamahaling alahas. Sa totoo lang, nabanggit ko ito nung araw na nagbigay ako ng aking panata sa kanya sa kasal. Mga kapatid, sinabi ko ang mga salitang ito at hinding-hindi ko makakalimutan dahil tunay ngang binigyan ako ng Diyos ng regalo. At gumawa siya ng video dito ngayon na nagsasalita tungkol sa pananamit, tungkol sa kung kasalanan ba ang magsuot ng mga aksesorya, magkulay ng kuko. Mga kapatid, ito ay nadudulot ng maraming debate, di ba? Maraming kontrobersya sa ating paligid. Hindi naman kailangan ito. Pero nagdala siya ng napakalalim na aral. Kaya naisip ko, dadalhin ko ito dito sa aking channel. At saka mga kapatid, bago ko simulan ang video niya, gusto ko lang magkomento tungkol sa isang bagay. Tuwing pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-aalaga sa sarili, ang babae na nag-aalaga sa sarili, ang mga tao ay binabanggit ang halimbawa ni Jezebel, tama? Dahil sinasabi sa Biblia na si Jezebel ay napakabanidosa. Gusto kong basahin sa iyong isang talata dito na eksaktong tumutukoy sa sandaling yon kung kailan si Jezebel ay nag-makeup, nag-ayos ng sarili. Paalala lang na hindi kailanman binanggit sa Biblia na si Jezebel ay naglagay ng nail polish sa kanyang mga kuko. Wala namang ganoon. Pero maraming tao ang nag-aakusa, di ba? Sinasabi nila na ang paglalagay ng nail polish sa mga kuko ay kasalanan. Kasi nga naman, si Jezebel na simbolo ng kasamaan ay isang napakabagsik na babae, isang mapanuksong babae, nag-aayos siya ng ganun. Mahilig siyang mag-ayos ng sarili. Kaya, babasahin ko para sa'yo dito. Tingnan mo kung anong nakasulat sa 2 Hari. Kabanata 9, talata 30. Ganito ang sabi. Nang dumating si Jehu sa Jezreel, nalaman ni Jezebel ang pagdating niya. Kaya, nag-makeup siya sa paligid ng mga mata niya, inayos ang buhok niya, at sumilip sa bintana. Ibig sabihin, dito gumamit siya ng eyeliner, di ba? Pininturahan niya ang paligid ng mga mata niya, inayos niya ang buhok niya, at sumilip siya sa bintana. Hinihintay ang lalaking yon. Mga kapatid, sa totoo lang, dito malinaw na si Jezebel. Hindi siya nag-makeup para lang magpaganda. Hindi. Hindi lang niya gustong gumanda. Hindi. Gusto niyang akitin at manipulahin si Jehu. Pero sige, tuloy tayo. Sino ba si Jehu? Si Jehu, mga kapatid, ay lalaking ginamit ng Diyos, itinalaga ng Panginoon, para hatulan ang sambahayan ni Jezebel kasama ng kanyang asawang si Acabe. At siya ay pinahiran ng langis, kaya ng propetang si Eliseo. At siya ay may utos mula sa Diyos na pumunta roon at patayin si Jezebel, isang napakasamang babae, napakabagsik. At anong nangyari? Ang kanyang asawang si Acabe ay namatay na sa isang digmaan. At ngayon, ang anak ni Jezebel ang nasa kapangyarihan, si Jeruao. Ang lalaking ito ay kasing sama rin ng kanyang ina. Nasa ilalim siya ng parehong espiritual na entidad, ng parehong demonyo. Tama? Na siyang umuusig sa mga lingkod ng Diyos noon. At ano ang nangyari? Nang dumating doon si Jehu, dumating siya para patayin si Jezebel at nagtagumpay na siya. Pero bago yon, sinubukan pa siyang akitin ni Jezebel. At diyan nagsimula ang problema. Naintindihan mo? Maraming tao nagsasabi ng ganito. Hindi, ikaw na babaeng Kristiyano, hindi mo dapat alagaan ang sarili mo. Hindi mo dapat ayusin ang buhok mo. Hindi ka dapat mag-makeup, maglagay ng nail polish sa mga kuko. Dahil kasalanan daw yon. Pati mga kapatid na lalaki at babae, di ba? Nakita ko na ng mga video dito sa YouTube. May mga taong nagsasabi ng ganito. Mga taong nasa impyerno na nagme-makeup at gumagamit ng mga accessories, gumagamit ng nail polish. Mga kapatid, ito ay isang matinding erehiya, isa sa pinakamasama. Dahil hindi naman dahil gumagamit ka ng panlabas na bagay o hindi gumagamit, ay mapapahama ka na sa impyerno o maliligtas ka. Wala namang ganon. Sa langit, hindi papasok ang mga taong itinanggi ang panlabas na kagandahan. Mga kapatid, lahat ng yan ay erehiya. Wala yan sa salita ng Diyos. Ang nagliligtas sa atin ay ang dugo ni Jesus na ibinuhos sa krus. Ang mahalaga ay ilagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Amen? At yung mga hindi naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo, kahit pa tumigil sila sa pagmi-makeup o pag-aalaga sa sarili, wala ring mababago. Mapapahamak pa rin ang tao dahil hindi niya tinanggap ang regalo ng kaligtasan mula sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya ipapalabas ko dito ang video ng aking asawa at sabay-sabay nating panoorin, magkokomento tayo tungkol sa mga sinasabi niya. Ayos ba? Panoorin niyo mga kapatid. Hayaan ninyong i-play ko ito.
Kumusta mga kaibigan? Ako si Thais Reyes at nandito ako muli para magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong mga puso. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang paksa na madalas magdulot ng maraming pagdududa sa mga kababaihan. Kasalanan ba ang paggamit ng mga aksesorya, make-up, nail polish? Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Gusto kong pag-aralan. Kasama ka ngayon ang tungkol sa paksang ito na madalas magdulot ng maraming pagdududa sa mga Kristiyanang babae. Pero matututo tayo ayon sa Biblia kung ano ang itinuturo ng Diyos. Kaya panuurin mo ang video na ito hanggang dulo dahil gusto kong mag-aral kasama ka. Kaya para magsimula, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Dito sa Biblia, hindi direktang sinasabi ng Diyos na bawal gumamit ng ganitong mga klase ng palamuti. Pero gumamit siya ng dalawang apostol, si Apostol Pedro at si Apostol Pablo, para pagsabihan ng mga kababaihan noong panahon na yon. Noon, ang mga babae ay galing sa kulturang Griego, kung saan sila ay nadaayos gamit ang mga alahas, mga kwintas, at iyon ay paraan nila para maging mapangakit, magyabang at maramdaman ang kapangyarihan. Kaya, hindi yon nagustuhan ng Diyos. Kaya, ginamit ng Espiritu Santo ang mga apostol na ito para turuan ang mga kababaihan ng tamang paraan ng pananamit na dapat ay magkaroon sila ng pagbabago mula sa loob palabas, na dapat silang magdamit ng may kahininan, disente at hindi labis sa forma. At kaya naging kinakailangan na dalhin ang tagubiling ito. At gusto kong basahin sa iyo ang dalawang talatang ito. Isinulat ko dito para mabasa natin dahil marami itong mga talata. Ang una ay nasa unang Pedro. 3, 4, si Apostol Pedro ang nagsabi, huwag kayo mag-alala tungkol sa panlabas na kagandahan na nakadepende sa mga alahas, magagandang damit at magagarbong ayos ng buhok. Ang pangalawang talata na gusto kong basahin ay nasa 1 Timoteo 2:9. Gusto ko na ang mga babae ay magdamit ng may kahininan. Dapat silang magsuot ng disenteng at angkop na damit at huwag magpaganda gamit ang magagarbong ayos ng buhok o magsuot ng ginto, perlas at mamahaling damit. Kaya, ang dalawang talatang ito ay dinala noon upang turuan ang mga babaeng nagsisimulang manampalataya na magkaroon ng tunay na pagbabagong loob, na magkaroon ng pagbabago na nagmumula sa loob palabas. At kung paano sila dapat magdamit dahil galing sila sa panahon na normal lang ang ganoong pananamit, pero hindi yon kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya kung ilalapat natin ito sa kultura natin na yon, nakikita natin na ang paggamit ng mga ganitong uri ng palamuti tulad ng hikaw, kwintas, pulseras, makeup o nail polish ay hindi naman kasalanan. Pero maaari itong maggala ng bigat depende sa paraan ng paggamit mo, lalo na kung mali ang intensyon mo. Dahil mas mahalaga kay Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Sa ating mga kapatid, Dito muna tayo titigil mga kapatid na babae. Kasi para sa inyo talaga ang video na ito ngayon. Pero syempre, kailangan din itong marinig ng mga lalaki para makapagturo din sila. Minsan kasi ang asawa, hindi alam kung paano magpayo. Sa madaling salita, hanggang ngayon, pinag-usapan niya ang tungkol sa mga apostol, di ba? At mapapansin mo na ang diin ay nasa pagiging disyente at mahinihin. Ang babaeng makadiyos ay dapat makilala sa kanyang mahinahong espiritu, sa kanyang puso, di ba? At hindi sa panlabas na anyo. Hindi ibig sabihin nito na hindi niya pwedeng alagaan ang kanyang itsura. Pero hayaan ninyong magpasingit muna ako rito sandali. Noong panahon ni Jesus, ang mga relihiyoso, ang mga taong may anya ng kabanalan, sila ay hindi natuwa sa mga disipulo. Bakit? Madalas, ang mga disipulo ni Jesus ay kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay. Hindi sila nasusuot ng tamang kasuotan. Madalas, hindi rin sila nag-aayuno para makita ng lahat. Naiintindihan mo? Kaya, hindi sila natuwa. At dumating pa sila kay Jesus at sinabi, doon sa Marcos, Kabanata 7, talata 5. Tingnan mo kung ano ang tinanong nila. Bakit hindi sinusunod ng iyong mga alagad ang mga tradisyon ng mga pinunong panrelihiyon? Ibig sabihin, naiinis talaga sila. Bakit mga kapatid? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Sa panahon na yon, nabubuhay tayo sa panahon ng pagpapakitang tao. Pero nung panahon ni Jesus, ganun din, naiintindihan ninyo? Yung taong mukhang banal sa paningin ng iba, siya ang tinuturing na pinakabanal, siya ang pinakabanal, pinakadalisay, at pinakamalapit sa Diyos. Pero mga kapatid, ang Diyos ay tumitingin sa puso dahil walang makakapanlin lang sa Kanya. Naiintindihan ninyo? Kaya yan mismo ang sinasabi ni Thais at tama siya na dali ng usapan sa ganitong aspeto. Naiintindihan ninyo? Tungkol sa layunin ng puso dahil ang Diyos ay hindi mo maloloko. Magpapaliwanag pa siya tungkol dito pero mamaya ay magbabahagi rin ako ng isang napakagandang pananaw dito. Tuloy tayo. panlong. Kaya kailangan nating maintindihan kung ano ang dahilan. Bakit mo ginagamit ang aksesorya na yan? Ang kwintas na yan? Anong layunin mo? Gusto mo ba makipagkumpetensya sa mga kaibigan mo? Ipakita na mas marami kang gamit? Na ikaw ay mas magaling? O ang layunin mo lang ay magbihis na maayos? Ang pinakahalagahan ng Diyos ay ang layunin ng ating puso.
Ano ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay? Gusto mo bang maging mapang-akit? Parakitin mo ba ang iba? Kung yon ang layunin mo kapatid, hindi yun nararapat. Hindi mo dapat gamitin ang anumang palamuti. Hindi mo dapat mag-makeup, hindi mo dapat gumamit ng nail polish dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong puso. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang dalawang kwento. Ang kwento ni Rebecca at ang kwento ni Esther na mga babaeng nagpalamuti sa kanilang sarili na gumamit ng mga alahas. Pero sila ay mga babaeng may pusong nakalulugod sa Diyos. Una, gusto kong basahin kasama mo ang bahagi tungkol kay Esther na nasa aklat ni Esther Kabanata 2, talata 12 at 13. Basahin mo kasama ko. Bago sila iharap sa hari, bawat dalaga ay dumadaan sa 12 buwan ng paggamot sa pagpapaganda na itinakda para sa mga babae. 6 na buwan gamit ang langis ng mira at 6 na buwan gamit ang mga espesyal na langis at pabango. Kapag dumating na ang kanyang pagkakataon humarap kay Haring Xerxes, maaari siyang kumili ng anumang damit o aksesorya mula sa harem na dadalhin niya sa palasyo. Kaya gusto kong maintindihan mo na kahit si Reyna Esther na ginamit ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan mula sa lahat ng kasamaan at pagkakabilanggo. Siya ay isang babaeng maganda, elegante at pinalamutian. Nagsusuot siya ng mga alahas at aksesorya, kaya hindi yon iniintindi ng Diyos hanggat ang ating puso ay nakaayon sa Kanya, sa Kanyang mga prinsipyo at sa layunin niya para sa atin. Kaya, sana'y tingnan mo halimbawa ni Esther at makita mo na ang pinakamahalaga para sa Diyos ay ang iyong puso. Isa pang halimbawa na makikita natin sa Biblia ay ang halimbawa ni Rebecca. Basahin mo kasama ko. Genesis 24:22. Na matapos uminom ang mga kamelyo, kinuha ng kanyang lingkod ang isang palawit na ginto na may bigat na mga 6 na gramo at 2 pulseras na ginto na may bigat na higit sa 120 gramo at ibinigay niya ito sa kanya. Kaya makikita natin na si Abraham ay nag-utos sa kanyang lingkod na pumunta sa lungsod ng kanyang mga kamag-anak upang humanap ng asawa para sa kanyang anak na si Isaac. At bilang regalo, nagpadala siya ng mga alahas para sa babaeng ito na si Rebecca. Kaya tinanggap ni Rebecca ang regalong iyon at pagkatapos ay pumunta siya upang makipagkita kay Isaac, upang magpakasal kay Isaac. Kaya makikita natin na isang babae na inilaan para kay Isaac na isang lalaking makadiyos ay isa ring babaeng pinalamutian. Noong panahong yun, ang pagtanggap ng mga alahas ay parang isang karangalan. Pinararangalan mo ang babaeng yun sa pamamagitan ng regalo. Kaya, hindi iniintindi ng Diyos ang mga bagay na ito. Ang gusto kong maunawaan mo, muli, gamit ang isa pang halimbawa mula sa Biblia, ay na ang Diyos hindi siya nababahala sa mga pisikal na bagay dito sa mundo. Ang iniintindi niya ay kung ano ang nasa loob natin, ang ating kalooban, kung nasaan ang ating puso. Nakakalungkot makita na maraming kababaihan na minsan nakabihis hanggang leeg. Hindi nagsusuot ng mga aksesorya, hindi nagme-makeup, hindi nagsusuot ng takong. Pero ang mga babaeng ito, sila ay mahilig magsismis, hindi nila magalang na tinatrato ang kanilang pamilya, pinapahiya ang asawa at gumagawa ng maraming bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, ang gusto ng Diyos ay magkaroon ka ng pusong na kalugod-lugod sa Kanya, na ang mga kilos mo ay nagbibigay karangalan sa Panginoon. At kung ikaw ay isang babae na gumagamit ng ganitong mga aksesorya at makeup para maging mapang-akit, para gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, na sana ay magsisi ka. Dahil ang Diyos, nais Kanyang patawarin. Ang Diyos, nais Niyang baguhin ang iyong buhay, baguhin ang iyong puso, upang ito ay makita sa iyong pananamit at sa iyong ugali. Amen? Kaya ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Siya ay Diyos na maawain. Mga kapatid, tingnan ninyo. Napakahalaga ng sinabi niya dito. Maraming dalaga, maraming babae na nasanay na maging mapang-akit, na akitin ang tingin ng mga lalaki. At lahat ng ito, madalas, ay konektado sa kakulangan. Kakulangan sa pagmamahal. May mga babae, halimbawa, na ang alam ng nila tungkol sa pag-ibig ay ang sexual na aspeto nito. Katulad ng kaso ng babaeng Samaritana. Dumaan na siya sa 5 kasal, di ba? At na yon ay nakatira na siya sa isang lalaking hindi niya asawa. Oo, malamang. Hindi niya talaga naranasan ang tunay na pag-ibig kasi iniiwan siya ng mga lalaki. Tinatanggihan siya, alam mo yon. Kaya huwag kang mahulog sa patibong na yon. Huwag kang mahulog sa patibong ng Diablo na gustong makuha ang atensyon ng mga lalaki. Italaga mong sarili mo sa Panginoon. Amen? Maging dalisay at banal ka sa paningin ng Diyos dahil madalas, iniisip mo na ang pagiging bulgar, ang pagpapakita ng sobra. Yan ba makakaakit ng mga lalaki? Oo, pero mga lalaking hindi mabuti, mga lalaking ayaw lumakad kasamang Diyos. Kasi ang lalaking makadiyos, naghihintay siya ng babaeng marunong mag-ingat sa sarili. Gaya rin ng lalaking makadiyos na nag-iingat din sa sarili niya. Naintindihan mo? Kahit sabihin mong, pero wala namang lalaking makadiyos ngayon. Meron pa rin. Katulad din ng may mga babaeng makadiyos. Kaya, kailangan mong mag-ingat sa sarili mo. Kailangan mong pumunta sa tamang mga lugar. Kaya, napansin kong napaka-interesante ng sinabi ni Thais. Kasi, sa kabilang banda, may mga babaeng iniisip na ganito. Wala naman akong ginagawa, hindi ko nga nilalagyan o pinipinturahan ang mga kuko ko, hindi ko ginugupitan ng buhok ko. Kaya nagmumukha kang hindi maayos, di ba?
Nagmumukha kang pangit, pabaya, hindi ka nagpe-perfume, hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Kaya lalo kang walang makikilala, di ba? Kaya ganun, kailangan nating alagaan ang sarili natin. Ikinagagalak ito ng Diyos. Napaka-interesante ng pananaw niya na iyon. Maglalagay lang ako ng kaunti pa. Hindi ko ilalagay ang buong video. Kasi pagkatapos nito, gusto ko nang magbahagi ng isang napaka-interesanteng opinyon dito. Pero sa kasamaang palad, marami tayong nakikita mga tao na namumuhay sa relihiyosidad. Nakakapit sila sa mga batas ng lumang tipan. At hindi nila nakikita na nabubuhay na tayo ngayon sa panahon ng biyaya, kung saan ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating puso. Kaya sana ay magawa mong suriin ang iyong sarili. Ako ba ay naging ganitong babae na kumikilos na may maling intensyon? O baka naman ako, ang babaeng sa paningin ng tao ay perpekto ang pananamit, pero ang mga kilos ko ay hindi nakalulugod sa aking Diyos? Sa 1 Samuel 16:7, ganito ang sinasabi. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag kang magpaloko sa panlabas na anyo o sa tangkad niya, sapagkat itinakwil ko siya. Hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Napakaganda ng talatang ito nang kausapin ng Diyos si Samuel tungkol kay David. Dahil si David ay pinahiran ng langis ng Panginoon. Pero si David ay hindi ang inaasahan ng mga tao. Wala siyang itsura na inaasahan ng mga tao, pero mayroon siyang pusong kalugod-lugod sa Diyos. Kaya tinitingnan ng Diyos ang iyong puso, babae. Paano ka ba kumikilos? Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng mga kilos na kalugod-lubod sa Kanya. Kaya gusto kong ibahagi sa iyo ngayon kung ano ang inaasahan ng Diyos sa isang babaeng Kristiyano. Inaasahan ng Diyos na ang babaeng Kristiyano ay magdamit ng may kahininan, kaayusan at pag-iinat. Kaya hindi ka mabibihis ng sobra-sobra. Hindi ka mabibihis ng malaswa. Magiging isang babaeng may tamang timpla ka. Ang kahinhinan ay ang pagkakaroon ng tamang timpla. Ito ay ang marunong kang mabdala ng sarili sa tamang paraan. Kaya, kung gusto mo magsuot ng kwintas o hikaw, hindi nito matutukoy ang iyong pagkatao. Ang tunay na nagtatakda ng iyong pagkatao ay ang iyong mga kilos, ang mga bagay na nagmumula sa loob palabas. At kapag binoon ng Diyos ang isang tao, hindi lang ang puso ang nababago, buong buhay ay nababago. May kilala akong mga tao na kapag tiningnan mo sila, talagang ibang-iba sila noon. Pero nung nakilala nila si Jesus, sila ay nabago. Dahil ang isang babae na binago ng Diyos, hindi na siya katulad ng dati. Ang kanyang mga kilos magsisimula ng maging iba. Dahil ang Diyos, binabago niya muna ang puso at pagkatapos ay makikita ito sa panlabas. Ang aking asawa, hindi ko alam kung kilala ninyo ang kanyang patotoo. Nung siya ay nagbagong loob, pumupunta siya sa simbahan pero nahihirapan pa rin siyang talikuran ang mga bagay sa kanyang nakaraan. Kaya pumupunta siya na may hikaw, itim ang mga kuko, pula ang buhok, nakasombrero. At siya ay nagdasalang taos puso sa Diyos. Sabi niya, tingnan mo, kung sisimulan akong punahin ng mga tao o pilitin akong tanggalin ito, hindi na ako pupunta sa simbahan. At salamat sa Diyos, walang pumuna, walang nagturo ng daliri sa kanya. Kaya, ang gusto kong sabihin sa inyo tungkol dito ay madalas, tayo ay masyadong mapanghusga, masyadong mapanghatol. Sandali lang, magpapahinga muna tayo dito. At talagang ganun nga ang nangyari, alam mo? Kasi ganito, may malalaki akong itim na kuko noon, di ba? Isa akong rokero na may halong hippie. Ilang beses ko na rin naikwento ang aking patotoo dito. At kaya, ang itsura ko noon ay hindi napapakita na ako ay tunay na muling isinilang. Na ako ay nagbagong loob. Pero mga kapatid, ang Diyos ay nasa buhay ko na noon. Oo, ang banal na espiritu ay pumasok na sa akin, alam mo? Kaso, ang mga pagbabagong ito ay darating pa lang sa tamang panahon. At talagang ginawa ko ang panalangin na yon. Kung may magsabi man sa simbahan na tanggalin ko lahat ng ito, hinding-hindi na ako babalik doon. At sa tingin ko, ang Diyos ang nagpatikom ng bibig ng lahat. Kasi maraming gustong magsalita pero hindi nagsalita. Pumupunta ako roon na may suot na sombrero ng ganito. Hindi ko inahayaan na makita ng iba, alam mo, ang mga mata ko. Kasi sobra akong nahihiya rin. Lahat ng ito ay bago para sa akin, alam mo. Kaya, ang mismong banal na espiritu ang gumawa ng pagbabago sa buhay ko. Siyempre, kung kaya mo at may pagkakataon ka, magsalita ka ng may pagmamahal. Magsalita ka ng mahinahon. Ikaw na babae, payuhan mo ang kapwa babae, di ba? Babae ang laging nagpapayo sa babae. Lalaki ang nagpapayo sa lalaki. Pero totoo, mapanghusga talaga ang mga tao. Pakinggan mo kung anong sasabihin ni Thais at tatapusin ko na at magbibigay ako ng pananaw dito. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng mga mapanghusga, kung saan ang mga tao ay laging natuturo ng daliri sa iba, pumupuna. Minsan, yung taong yun wala namang ginagawa, pero pinupunan niya ang simbahan ng iba na may ginagawa naman. Pinupuna pa niya yung kapatid na nandoon sa labas. Gusto mong Diyos na magkaroon ka ng puso na kalulugod sa Kanya, na ang mga kilos mo ay sumasalamin sa iyong pagkatao sa harap ng Diyos. Na hindi ka maging mapanghusga. Noong panahon ni na Ruth at Noemi, makikita natin na nabubuhay sila sa panahon na ang lupain ay pinamumunuan ng mga hukom. Hindi pa hari ang namumuno noon. Kaya ang mga hukom, marunong silang magpatupad ng mga batas at magtakda ng mga alituntunin. Pero hindi nila kayang pakainin ng mga tao. Nagugutom ang mga tao noon. At ngayon, parang ganun din ang panahon natin, kung saan ang mga tao ay nagugutom sa Diyos.
Hindi sila tunay na napapakain ng salita dahil nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng mga hukom. Ang mga tao ay humuhusga, nag-aakusa. Sa halip na pumasok sa kanilang kwarto, manalangin, lumuhod at hanapin ang Diyos. Kaya kapag may nakita kang isang tao sa simbahan na minsan ay nakasuot ng masyadong masikip na damit, minsan ang taong iyon ay hindi ayon sa kaluguran ng Diyos. Sa halip na punahin mo siya o pagsismisan sa iba o ituro siya ng daliri, pumasok ka sa iyong kwarto at ipanalangin mo ang kapatid na iyon. Ipanalangin mo na baguhin ng Diyos ang kanyang buhay para mabago siya mula sa loob palabas. Kailangan nating itigil ang pagtuturo ng daliri sa iba. Tingnan ninyo, magiging tapat ako sa inyo dito. Noong nakaraang linggo, gumawa ako ng video tungkol sa pananamit, kung paano dapat manamit ang isang babaeng Kristiyano. Nagbahagi ako dito ng payo na matagal ko na natutunan tungkol sa tatlong insya. Ang tatlong uri ng damit na hindi dapat isuot ng babaeng Kristiyano. At suot ko noon ang kwintas na perlas. Matagal ko na itong pagmamayari. Regalo ito sa akin. Isang bagay na mahalaga at may sentimental na halaga para sa akin. At suot ko ang aksesorya na yon. At hinusgahan ako ng mga tao. Sabi nila, suot ko raw ay kwintas na gawa sa kabibe. Hindi naman talaga gawa sa kabibe. Hinuhusgahan ng tao based sa nakikita nila. Akala nila yon na yon, pero hindi naman talaga yon ang nakikita nila. Nagsimulang magsalita ang mga tao na nagpapaganda raw ako ng sarili ko. Kaya kinilos ako ng Diyos na gawin ang video na ito para sa inyo. Para ipaliwanag na ang mas mahalaga sa Kanya ay ang laman ng puso mo, ang mga ginagawa mo. Luwalhati sa Diyos mga kapatid. Napakapagpapatibay ng video na ito ni Thais. At gusto kong sabihin ng isang bagay sa inyo. Ang panlabas na nyo, oo, mahalaga rin to. Hindi ko naman ito isinasantabi. Ang isang taong tunay na sa Diyos, magbibihis siya sa tamang paraan. Ganon din sa musika na kanyang pakikinggan. Lahat ay maapektuhan. Naintindihan mo? Pero tama ang sinabi ni Thais. Hindi tayo dapat humusga. Kasi minsan, ang tao ay nasa proseso pa. Pwede din mo naman siyang payuhan, nang may pagmamahal. Pwede mo siyang ipagdasal. Pero minsan, hindi alam ng tao na mali pala yun. Naiintindihan mo? Ako, halimbawa. Noong ako'y nagbagong loob, mga 6 na buwan pagkatapos nun. Ginagamit ko pa rin. Naglalakad pa rin ako ng walang damit pang itaas. Sa kalsada. Kasi nakasanayan ko na. Minsan, galing ako sa eskwela. Pupunta ako para maglaro ng bola. Hinuhubad ko ang damit ko, tapos isang araw, may kapatid sa simbahan na lumapit sa akin. Sabi niya, Juninho, hindi na tama yan pare. Hindi ka na dapat maglakad ng ganyan. Kristiyano ka na ngayon. Kaya nagbago ang pananaw ko dahil doon. Pero akala ko, normal lang yun. Naiintindihan mo? Wala akong nakikitang masama doon. Pero teka, may sasabihin ako sa'yo. Pinakamasama talaga. Yung tao na puro pagpapanggap lang ng buhay. Pero ang puso ay malayo sa Diyos. Yan ang pinakamasama. Nung panahon ni Apostol Pablo, gaya ng sinabi ko sa inyo, maraming tao noon. Ang ideya nila ng pagiging espiritual ay kung sino ang mas magaling magpakitang tao. Bakit? Kasi nasanay silang tumingin sa mga lider ng relihiyon. At palaging magarbo ang mga ito. Laging nagdarasal sa mga plaza. Laging nagpapakitang parang espiritual. Pero yon ay walang laman. At maraming taong sumusubok magmukhang maayos sa paningin ng iba. At hindi lang nila yon ginagawa. Naglalagay pa sila ng mga patakaran sa mga simbahan. Tingnan mo. Nagsasalita ako para sa maraming tao dito na may mahigpit na mga patakaran sa mga simbahan tungkol dito. At kailangan mong suriin ito ayon sa liwanag ng Biblia. Laging hinahanap ang balanse. Naalala mo ba ang sinabi ng Apostol Pedro? Pagiging mahinhin at disente. At kahinhinan sa pananamit. At tingnan mo ang sinabi ni Pablo sa Kolosas 2, talata 23. Ganito ang sinabi niya, ang mga patakarang ito ay tila may anyo ng karunungan dahil sa kanilang kunwaring kabanalan, pekheng kababaang loob at pagpapahirap sa katawan. Pero wala itong halaga para pigilan ang mga pita ng laman. Amen? Kaya ang gustong sabihin ni Pablo ay ganito. Tingnan mo. Maari mong gustuhin na huwag magsuot ng hikaw. Maari mo ring ayaw mong magkulay ng kuko. Maari mong hindi ayusin ang iyong buhok. Lumalakad ka na hindi maayos ang itsura. Pero hindi nito ginagarantiya na mabubuhay ka sa kabanalan. Hindi ito ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa kabanalan. Naiintindihan mo? Ang kabanalan ay may bunga. Natural, nagugustuhin mong mamuhay ng may kahinhinan. Pero kung kahinhinan lang ang iyong ginagawa at hindi mo binabantayan ang iyong puso, hindi ka nito mapoprotektahan laban sa kayabangan. Naiintindihan mo? Sa inggit, sa selos, sa kasamaan ng iyong puso, sa paninirang puri. Diba? Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa paninirang puri, na ito ay ang pagsasalita ng masama tungkol sa iba, ang paghusga, ang pagsismis. Hindi ka nito mapoprotektahan. At maging si Pablo ay nagsabi, tingnan mo, ang mga bagay na ito ay parang may anyo ng kabanalan, ng karunungan, pero ito ay isang huwad na kababaang loob. At wala itong anumang halaga para pigilan ng mga pita ng laman. Kaya, gusto mo bang mapagtagumpayan ng kasalanan? Gusto mo bang mapagtagumpayan ng mga kalayawan ng laman? Dasal ang sagot. Ikaw ang magbantay. Ikaw ang magpakabusog sa salita. Naiintindihan mo? At ang magiging bunga niyan ay magbabago rin ang panlabas. Tama ba? Sana ay naintindihan mo ang mensaheng ito at nagustuhan mo ito. Mag-iwan din ako dito ng 2 video para mapanood mo. Panuurin mo at aabangan kita sa susunod na video. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng lubos. Malaking yakap.